Dala niyo rin po ba yung mga annexes na yon? Opo, Your Honor, kasama po sa na-submit sa committee secretary, Your Honor. We note as well the manifestation of the Honorable Trillanes with respect to the submission of all the attachments. Senator Trillanes, ano po bang balak ninyo? Gusto niyo ho bang basahin ang affidavit niyo? Kung maaari po, para mas dire-diretso po, sana, Your Honor. Madam Chair, can we ask the former senator to read his 11-page affidavit for the committee and for the public? At kung pwede po, i-flash din yung kanyang affidavit sa screen para nasusundan po ng mga nanonood. We direct the committee secretary to flash the copy of the sinumpaang salaysay of former Senator Sonny Trillanes. We likewise direct our resource person to read his sinumpaang salaysay. You're recognized, Honorable Trillanes. Salamat po. Ako po si Antonio Sonny Fuentes Trillanes IV, Pilipino, may sapat na gulang at naninirahan sa 42 Ninang Virginia Street, BF Homes, Barangay 169, Caloocan City, Philippines. Matapos makapanumpa ng naayon sa batas ay buong layang nagsasalaysay na dati po akong naglingkod sa bayan bilang senador ng Republika. Matapos mahalal sa nasabing katungkulan noong Mayo 2007 habang ako po ay nakapiit. At muling nahalal para sa ikalawang termino noong 2013. Ang pangunahing plataforma ko ay ang paglaban sa korupsyon at pagtaguyod ng reforma sa ating gobyerno. Natapos ko ang aking ikalawang termino noong Hunyo 2019. Sa pagtupad ng aking tungkulin bilang senador, maraming mga whistleblowers o mga informante ang lumapit sa akin. Ang ilan sa kanila ay nagbigay na mahalaga at kritikal na impormasyon tungkol sa iba't ibang isyung may kaugnayan sa pambansang interes na nagamit ko sa aking trabaho bilang mambabatas sa pag-imbestiga at sa pagpatuloy ng aking advokasya para labanan ang korupsyon at maitaguyod ang reforma sa gobyerno. Noong buwan ng Abril 2016, sa panahon ng aking ikalawang termino bilang senador, ang aking opisina ay nakatanggap ng tawag mula sa isang tao na nagsabi na siya ay may hawak ng mahahalagang impormasyon hinggil umano sa mga lihim na bank accounts na nagpapakita ng mga natatago at nakaw na yaman ng nooy kandidato sa pagkapangulo na si Mayor Rodrigo Digong Duterte at ng kanyang pamilya na di umano ay hindi din niya diniklara sa kanya. Pakinggan na lang natin ha. Isipin nyo lang radyo. Ito lang pinakikita naman, documents naman. Tuloy natin. Kanyang Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN. Matapos ang paunang usapan sa telepono upang makumpirma ang kahalagan ng impormasyong kanyang tinutukoy, sumang-ayon ako makipag-meeting sa nasabing tao. Ang aming meeting ay naganap noong ika-21 ng Abril 2016, bandang alas 8 ng gabi, sa opisina ng Samahang Magdalo sa Quezon City. Nagpakilala ang nasabing tao bilang si Ginoong Joseph de Mesa. Ayon sa kanya, dati siyang masugid na taga-suporta ni noong Mayor Rodrigo Duterte. Sinabi ni Ginoong de Mesa na nagpasya siyang bawiin ang kanyang suporta para kay Mayor Duterte nang makakita siya ng mga dokumentong nagpapakita na si Rodrigo Duterte kasama ang kanyang anak na si Sara Duterte ay nagmamay-ari ng mga bank accounts kung saan bilyong-bilyong piso ang naideposito o dumaloy sa loob ng ilang taon. Nako. Sinabi ni Ginoong de Mesa na nakuha niya ang mga dokumentong ito mula sa isang malapit na kamag-anak niya na nagtatrabaho sa isang ahensyang may kinalaman sa investigasyon ng mga nakaw na yaman ng mga opisyal ng gobyerno. Ibig sabihin, kung totoo itong paratang na itong binabasa ni dating Senador Antonio Trillanes at ang talagang kanyang resource person si, ano pangalan nun? De Mesa ba yun? Kung hindi ako nagkakamali.
kung tumatanggap sila ng pera galing sa kung tumatanggap sila ng pera galing sa droga, ano yun, para sa proteksyon? Para bang ganito. Ito, analyst ko lang to, di ko sinasabing sure to. Disclaimer. Parang ito ako, nandito ako sa lungsod ko. May panunungkulan ako. Pagkakalat ko, galit na galit ako siya. Droga. Kasi sa Pilipinas, galit ako. Pambola ko na yun sa mamamayang Pilipino. At the same time, sa kabilang side ko naman, meron talaga akong ginagawang kalokohan. Or, ito naman habang binobola ko yung mga tao na talagang galit ako sa droga, pinagkakalat kong galit ako sa droga para yung mga ibang sindikato na nagbebenta ng droga, nagbigay ng proteksyon sa aming pamilya. Tuloy natin. Baka lang Tuloy natin. Sa aming pagpupulong, binigyan ako ni Ginoong De Mesa ng mga kopya ng mga dokumento na nagpapakita ng mga bank accounts sa pangalan ni na Rodrigo Duterte at Sara Duterte sa Bank of the Philippine Islands, BPI, Julia Vargas Branch, sa Pasig at sa EDSA Green Hills Branch. At sa Banco de Oro, Unibank, sa Lungsod, Mandaluyong at sa iba pang mga bangko. Sa mga sumunod na araw, sinuri at pinag-aralan ko kasama ang aking mga abogado at staff ang mga impormasyong ibinigay ni Ginoong De Mesa at inihambing ito sa mga idiniklara sa kanilang salin ni na Rodrigo Duterte at Sara Duterte para sa mga kaukulang panahon. Nang makumpirma ko na totoo ang hawak kong mga dokumento, nagpasya akong isapubliko ang nasabing impormasyon dahil naniniwala akong mahalagang malaman ng ating mga kababayan ang pagpapanggap na ginagawa ng pamilya Duterte na ang kanilang pamilya raw ay mahirap at namumuhay ng simple, gayong sa katotohanan si Rodrigo Duterte at ang kanyang pamilya ay may mga joint bank accounts na may bilyon-bilyon na dumaloy na pera. Humingi ako ng tulong sa mga accountants at finance specialists upang alamin at makwenta kung gaano karaming pera ang actual na naideposito o dumaloy sa mga nasabing joint bank accounts ng mag-amang sina Rodrigo Duterte at Sara Duterte base sa mga dokumentong ibinigay sa akin. Sa aming pagsusuma, lumalabas na may kabuuang halaga na 2,407,272,103.75 pesos ang pumasok at dumaloy sa mga nasabing bank accounts mula noong 2003 hanggang 2016. Ang isang kopya ng summary ng mga deposito o mga inter-account transfers na idineposito at dumaloy sa mga nasabing accounts ni Rodrigo Duterte at Sara Duterte ay kalakip dito bilang Annex A. Bukod sa mga dokumentong may kaugnayan sa mga accounts ni Rodrigo Duterte, binigyan din ako ni Ginoong De Mesa ng mga dokumentong nagpapakita ng mga bank accounts at bank transactions ng mga anak, manugang at common law wife ni Duterte na sina Sara Duterte, Paulo Pulong Duterte, Sebastian Baste Duterte, Maneses Manscarpio, Celito Hanilet Abansenya, kasama ang kanyang anak na si Veronica Kitty Duterte. Nako po. Batay sa mga nabanggit na records, nalikom ko ang mahalagang impormasyon ng kabuuang mga transaksyon pumasok sa mga bank accounts ni Sara Duterte lamang, kabilang ang joint account kasama ang asawang si Manscarpio at mga joint accounts kasama ang miyembro ng kanyang pamilya ay nagkakahalaga ng 111,634,144.05 as of April 2016. Ang kopya ng summary ng mga pera o transaksyong pumasok at dumaloy sa mga bank accounts ni Sara Duterte
ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex B. Noong 2016, inamin mismo ni Rodrigo Duterte na una, na totoo na mayroon siyang bank account sa BPI Julia Vargas branch sa Pasig, at pangalawa na nabigo siyang ideklara ang nilalaman ng nasabing bank account sa kanyang salin. Ang pag-aming ito ni Rodrigo Duterte ay naganap matapos ko siyang hamunin na lumagda ng waiver of secrecy of bank deposits. Correct. Sa panayam ni Rodrigo Duterte sa media, ipinagtapat niyang mayroong humigit kumulang 200 million pesos na deposits sa naturang bangko at inilihim niya sa kanyang salin. Sa particular, and I quote, a little less than 200 million. Hindi naman ganong kalaki kasi walang account na 200 million, a little less than 200 million, wala na, ginastos ko na, nag-happy-happy ako. A little less than a million. End of quote, sabi ni Duterte. Ang kopya ng video ng naturang panayam ni Rodrigo Duterte sa media na siyang inilathala ng Rappler sa kanilang official YouTube account noong ika-29 ng Abril 2016 ay na-download ko at nakasave sa USB at ginawang bahagi ng salasay na ito bilang Annex C. Noong ika-5 ng Mayo 2016, nagsampa ako ng isang complaint affidavit laban kay Rodrigo Duterte sa Office of the Ombudsman batay sa mga nabanggit na ultimate and evidentiary facts. Ang kopya ng complaint affidavit na may petsang Mayo 5, 2016 ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex D. Noong 2017, sa panahong panunungkulan ni Rodrigo Duterte, matapos suriin ang aking reklamo, iniulat ni overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang na merong sapat na batayan upang ituloy ang investigasyon hinggil sa malalaking bank deposits ni Rodrigo Duterte at ang kanyang mga anak at common law wife na si Hanilet Abinsenia, kabilang na rin si Sara Duterte. Ang printed na kopya ng artikulong tungkol sa nabanggit na pag-ulat ni overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang na may sapat na batayan upang ituloy ang investigasyon na siyang inilathala ng GMA News Online noong ika-27 ng September 2017 na may caption na Ombudsman starts probe on Duterte's wealth after finding basis in Trillanes complaint, ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex E. Bukod pa rito, sa isang public statement sa media, kinumpirma ni overall Deputy Ombudsman Carandang na magkapareho o similar ang nilalaman ng mga listahan ng bank transactions ng pamilya ni Rodrigo Duterte na isinama ko sa aking complaint at mga records at bank accounts ng pamilya Duterte na na-turn over sa kanya ng Anti-Money Laundering Council sa kanyang pag-iimbestiga. Ito ay nireport ng GMA News Online sa isang artikulo na lumabas noong ika-28 ng September 2017 na may caption na Duterte wealth documents from AMLAC similar to what Trillanes has, Ombudsman. Ang printed na kopya ng nabanggit na artikulo ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex F. Dahil dito, si overall Deputy Ombudsman Carandang ay agad na suspinde at kalaunan ay tinatanggal sa tungkulin sa utos ni Rodrigo Duterte. Kaya natigil ang kanyang pag-imbestiga sa mga bank accounts at tagong yaman ng pamilyang Duterte. Sinibak, no? Ito ay inireport ng Philippine Daily Inquirer sa Sinibak, no? Porkit naiimbestiga, no? Ganun yung ginawa niya sa ICC. Diba tinanggal niya yung ugnayan? Kasi nalalagyan niya siya sa alanganin. Ganun na ganun yung style, no? kanyang artikulong lumabas noong ika-1 ng Agosto 2018 na may caption, Malacanang fires Deputy Ombudsman Carandang. Ang kopya ng naturang report ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay bilang Annex G. Ang mga kopya ng mga summary ng mga transaksyon ng bangko ni Sara Duterte, Rodrigo Duterte, Pulong Duterte
Baste Duterte at ang common law wife ni Rodrigo Duterte na si Hanilet Abansenia kasama ang kanilang anak na si Kitty Duterte ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex H, H1, H2, H3 at H4. Batay sa mga nabanggit na records, nalikom ko ang mga sumusunod na mahalagang impormasyon na nagpapakita na si Sara Duterte at ang mga miyembro ng kanyang pamilya, kabilang na ang kanyang ama na si Rodrigo Duterte, ang common law wife ni Rodrigo Duterte na si Hanilet Abansenia, kasama pa ang kanilang anak na si Kitty Duterte, ang mga kapatid niya na si Pulong Duterte at Baste Duterte ay Kaya naman pala ito si Kitty Duterte noong mga 2024. Hindi pa siya nangingialam sa usaping politika. Nakapalo kasi ako sa nito sa TikTok nito eh. Meron siyang pinost na slim bag na punong-puno ng pera. Bundle-bundle. Lagpas ng milyon. Siguro isa, dalawa lagpas. Ini-screenshot ko. Hindi ko na mahanap sa sobrang dami kong screenshot. Tapos 7,000 yata screenshot ko rito. Wala akong time hanapin eh. Pag may oras ako talagang andun lang yan. Hahanapin ko. Kaya na, isipin mo, wala naman siyang trabaho, ganun yung mga pinakikita niya. Ano naman pala eh. May mga bumabaksak na pera sa kanya, galing daw ha. Sa isang, galing doon sa mga drug money. Ha? Ito na. tumanggap ng pera o nag-encash ng daang-daang milyong halaga na mga cashier's checks o personal checks mula sa isang kilalang drug lord na si Sammy Uy. Nakilala rin bilang Samuel Uy, gaya ng mga sumusunod. On March 17, 2011, nakatanggap si Sara Duterte ng 7,440,846.07 pesos mula sa drug lord na si Sammy Uy. Noong 25 October 2011, nakatanggap muli si Sara Duterte ng kaparehas na amount na 7,440,846.07 mula sa drug lord na si Sammy Uy. And after 6 months, nakatanggap muli si Sara Duterte, April 24, 2012, nakatanggap si Sara Duterte ng parehas na amount, 7,440,846.07. Ang total na tanggap ni Sara Duterte sa mula kay drug lord na Sammy Uy ay 22 Excuse me, million. Senator Trillanes, Yes. sandali lang po. Meron lang pong... Ano rin ba? Please continue po. Okay. Ang total po na natanggap ni Sara Duterte mula dun sa drug lord ni si Sammy Uy ay 22,322,538.21 habang mayor siya ng Davao City. Mr. Chair, very good po. We were just about to request po na i-flash na Congressman- sa screen. Yes, We were just about to request po sana to flash sa screen yung matrix pero ito, naka-flash na po. Thank you. Thank you. Please proceed, Senator Trillanes. Si Rodrigo Duterte naman nakatanggap din ng 7,440,846.07 kaparehas nung kay Sara Duterte mula kay Sammy Uy nung 22 October 2012, nung 04 April 2013 muling nakatanggap ng pera si Rodrigo Roa Duterte ng 7,440,846.07 mula kay Sammy Uy. Ang total na tanggap na Rodrigo Duterte ay 15,656,692.14. Ito po ay mga manager's checks mula kay Sammy Uy. On kay Sebastian Duterte naman, noong 09 March 2011, nakatanggap si Baste Duterte ng 10,316,000
1,591. Speaking of Baste, mga kababayan, baka hindi nyo nalalaman itong balitang to. According sa NBI, meron silang iniimbestigahan. Kasi may mga nagtanong na reporter nyo sa Angkor, hindi mo ba iniimbestigahan yung sinabi ni Mayor Baste Duterte na kay PBBM ay kailangan niya raw yung ulo ni PBBM. Alam mo sabi ng NBI? Ipa-vlog natin bukas yun. Hindi ko live vlog. Sabi ng NBI, titignan daw nila yun kung merong nalabag na batas or titignan nila. Checkin nila. Pero meron daw iniimbestigahan kay Baste iba. Hindi raw yung tungkol dun. Iba. Hindi mo na raw nila sasabihin. Mauubos kayo lahat dyan, ha? Sasama-sama kayo sa kulungan. Doon yung sabi. Siyempre, marinig mo yan, medyo windang, di ba? Kasi ni-expect mo yung binitawan niyang salita na hiningi ulo ni PBB, yung para may ibang iniimbestigahan. Ibang bagay. Pilay natin. 1.18 pesos mula kay Sami Uy. Again, nung 25 October 2011, nakatanggap si Baste Duterte mula kay Sami Uy ng 10,316,592.68. Noong 23 April 2012, nakatanggap si Baste Duterte mula kay Sami Uy ng parehas na amount, 10,316,592.68 pesos. On 22 October 2012, nakatanggap muli si Baste Duterte mula kay Sami Uy ng 10,316,591.18 Sarap Baste, no? pesos. Noong 10 April 2013, nakatanggap si Baste Duterte mula kay Sami Uy ng 10,316,591.18 pesos. So ang total na natanggap ni Baste Duterte mula sa drug lord na si Sami Uy ay 51,582,958.80 pesos, all in manager's checks. Kay Pulong Duterte naman, 14 March 2011, nakatanggap si Pulong Duterte mula kay Sami Uy ng 9,703,609.39 pesos. On 25 October 2011, nakatanggap si Pulong Duterte mula kay Sami Uy ng 9,703,609.39 pesos. On 24 April 2012, nakatanggap si Pulong Duterte mula kay Sami Uy ng 9,703,609.39 pesos. On 22 October 2012, nakatanggap si Pulong Duterte mula kay Sami Uy ng 9,703,609.39 pesos, all in manager's checks. Ang total na natanggap ni Pulong Duterte mula sa drug lord na si Sami Uy ay 38,814,437.65 pesos. Kay Isipin nyo mga kababayan, bakit magbibigay si Sami Uy ng mga pera dito sa mga pamilya Duterte, no? Iba-ibang account pa nila. Anong meron? Ba't may mga transaction ba, may mga negosyo? Tapos isa-isa pa sila pinadadalan. Tapos drug lord pa. Isipin mo mga kababayan, ha? Alam na si Sami Uy drug lord, alam ng gobyerno. Si Digong naging presidente, si Sara, lahat sila politiko. Kung isipin mo, bakit ka makikipag-transaction kung ano-ano mang bagay na pera magagaling sa drug lord? Anong meron? Ano yung gobyerno? Alam na drug lord? Tapos kayo hindi nyo alam na drug lord yan?
Talagang may something talaga, mga kababayan. Ano? May something talaga. Tuloy natin. Kay on March 29, 2011, nakatanggap naman si Hanilet Abansenya mula kay Sami Uy ng 10,655,371.81 pesos. Ikaw pokpok. Wait, nakisali ka na rin. Huh? Pokpok. Hanilet. Di ba tawag yung pokpok? Oo. Baka ano iniisip nyo, ha? Pokpok. Ang tawag dyan, pokpok win kasi nga namukpok ng cellphone sa noon ng PNP personnel na babae. Pinukpok ng cellphone, putok yung ulo. Oo. Kaya nabansa ganyan na pokpok queen. Kaya natin. On 25 October 2011, nakatanggap si Hanilet Abansenya joint with Kitty Duterte ng 10,655,371.81 pesos mula kay Sami Uy. On 23 April 2012, nakatanggap muli si Hanilet Abansenya joint with Kitty Duterte mula kay Sami Uy ng 10,655,373.31 pesos. On October 22, 2012, nakatanggap si Hanilet Abansenya joint with Kitty Duterte mula kay Sami Uy ng 10,655,373.81 pesos. On 10 April 2013, nakatanggap si Hanilet Abansenya joint with Kitty Duterte mula kay Sami Uy ng 10,655,373.81 pesos in manager's checks. Ang total na natanggap ni Hanilet Abansenya joint with Kitty Duterte mula sa drug lord na si Sami Uy ay 53,276,860.55 pesos. Ang grand total na nakuha ng Duterte family mula sa isang drug lord na si Sami Uy ay 181,653,487.36. Ang kopya ng summary ng mga transaksyon sa bangko na nagpapakita ng mga payout ng kilalang drug lord na si Sami Uy, kina Sara Duterte at sa mga malalapit na miyembro ng kanyang pamilya ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex I. Si Sami Uy ay isang kilalang political contributor ni Rodrigo Duterte at kilalang kasama o kasosyo ni Michael Yang, ang dating economic advisor ni Paano papapaliwanag yung mag-asawang BP Inday Sara Duterte Manscarpio? Yung kanila raw bank account ay joint account nila mag-asawa, umabot ng 6.7 billion. Saan galing yung mga pera na yun? Ayoko namang sabi, hindi naman natin sinasabi na mayroon pang iba. Grabe. 6.7 billion. Magagaling yung pera na yun. Kung sino po yung nagpapakilalang pamilyang simple lang daw ang buhay, mahirap lang, tapos may ganun pera, 6.7 billion. Ano ka, si Hulk Hogan? Gusto naman si Hulk Hogan sinabi mo, wala lang, gusto ko lang. Gawin natin. Rodrigo Duterte na siya namang iniuugnay sa mga kontrobersyang Farmally at Pogo, gayon din sa bilyong-bilyong halaga ng mga illegal na droga na nakumpiska sa isang bodega sa Pogo Compound sa Porac, Pampanga. Ang kopya ng artikulo na sinaliksik at sinulat ni na Carol Ilagan at Malu Mangahas ng Philippine Center for Investigative Journalism na may pamagat na 334 million from only 13 donors funded Duterte presidency ay nailathala noong ika-5 ng Disyembre 2016 kung saan naisiwalat na si Sami Uy ay kasama sa eksklusibong grupo
ng political contributors ni Rodrigo Duterte ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex J. Bukod dito, ang mga larawan ni Sami Uy kasama si Rodrigo Duterte at o Sara Duterte ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annexes K series. Sino Michael Yang at Sami Uy ay parehang hayagang pinangalanan ni SPO4 Arturo Las Cañas na sangkot sa operasyon ng mga laboratorio ng Shabu sa lungsod ng Davao. Ang isang kopya ng video ng panayan ni SPO4 Arturo Las Cañas sa journalist na si Christian Esguerra sa programa sa YouTube ng huli na Facts First kung saan isinalaysay ni Las Cañas ang pagkakasangkot ni Sami Uy sa Davao Death Squad at sa operasyon ng mga laboratorio ng Shabu sa Davao City na siyang na-download at nakasave sa USB ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex L. Dagdag pa rito, ang kopya ng video ng press conference ni SPO4 Las Cañas gamit ang Zoom na may petsang ika-31 ng Enero 2024 kasama si Aris Ilagan ng Pilipinas Today kung saan inilarawan ni Ginoong Las Cañas ang laboratorio ng Shabu na matatagpuan sa Dumoy, Davao City na may pagmamayari at pinamamahalaan ni Sami Uy, Michael Yang at Rodrigo Duterte at na-download at nakasave sa USB ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex M. Gayun din, ang kopya ng video ng press conference ni SPO4 Las Cañas gamit ang Zoom na may petsa ika-31 ng Enero 2024 kasama si Aris Ilagan ng Pilipinas Today kung saan ibinunyag ni Ginoong Las Cañas ang isa pang laboratorio ng Shabu na matatagpo sa Grabe. Green Heights Subdivision ng pagmamayari at pinamamahalaan din ni Sami Uy at Michael Yang. Ganon din ang pagpaslang ng mga kawawang construction workers doon na na-download Naalala ko at yan. save na sa USB at kalakip dito ginawang bahagi nito bilang Annex N. Si Ginoong Las Cañas ay kusang loob na umaming isa siya sa mga pinuno ng Davao Death Squad at tinanggap bilang testigo ng International Criminal Court sa kasong may kinalaman sa extrajudicial killings laban kay Rodrigo Duterte. Kailanman ay hindi itinanggi ni Duterte ang mga paratang ni Ginoong Las Cañas na makailang beses na lumabas sa publiko. Sa kanyang 186 pahinang affidavit, ididetalye ni Ginoong Las Cañas ang papel ni Sami Uy sa Davao Death Squad at sa operasyon ng mga laboratorio ng Cebu sa lungsod ng Davao gaya ng mga sumusunod. Pahina 77. The several circumstantial events that raised my doubts and suspicions on Mayor Rodrigo Duterte's sincerity and honesty on his illegal drugs campaign because Michael Yang sponsor and patron in Davao City was Mr. Sami Uy, also a bosom friend of Davao City Mayor Rodrigo Roa Duterte. Pahina 112, it was Sami Uy who ordered Ben Laud to start the slaughter of the alleged suspects one by one, allegedly to extract confession. However, until the last one, no one among them confessed. According to Ben Laud, it was Mayor Duterte who ordered him and cleared the killing of the alleged suspected robbers through Bongo. Sa pahina 117, Sonny Benaventura in a teasing manner described to me that Sami Uy is a gambling and shabu mafia in Davao City. Sa pahina 182, I say and declare and truthfully that the person of Mayor Rodrigo Duterte and his son Paulo Pulong Duterte are directly involved in the illegal drug trade in Davao City. Mayor Rodrigo Roa Duterte in partnership with Michael Yang and Sami Uy, and Pulong Duterte in partnership with Charlie Tan. Mayor Rodrigo Roa Duterte also had police enablers in Bato de la Rosa and Wilkins Villanueva in the illegal drug trade. Sami Uy has an import-export business in Davao City. He also owns a cockpit arena in Matina, Davao City. Sami Uy is Mr. Michael Yang's patron friend in Davao City. I know it also through Michael Yang's custom broker, Mr. Randy Usman.
my friend and associate in smuggling activities in the port of Davao in year 2012. Also in the massacre of subdivision construction workers I discussed above, Sammy Uy was a participant in the said murders in the Laud Quarry. The DDS group on orders of Mayor Rodrigo Duterte, quote-unquote, erased the workers because they informed the police about the existence of a Shabu lab in Green Heights subdivision which was owned by Michael Yang. Mayor Rodrigo Roa Duterte, Sammy Uy, and Michael Yang are friends and close to each other. I saw them personally together in hotels in Davao City and in several occasions. Ang kopya ng 186 pahinang affidavit ni dating SPO4 Arturo Las Cañas, kabilang ang 3 pahina ng mga annex na nakalakip doon, ang video ni SPO4 Las Cañas habang isinasalaysay ang nilalaman ng kanyang affidavit at ang video ni Las Cañas habang ilalagdaan ang kanyang affidavit at pinapatunayan ang katotohanan nito na siyang mga kopyang isinumiti rin sa ICC bilang ebidensyang testimonyal para sa prosecution ay kalakip nito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annexes O, O-1 at O-2. Ang mga transaksyong pinansyal ni Sara Duterte at mga malapit na miyembro ng kanyang pamilya na naugnay kay Sammy Uy at mga tinukoy na mga personalidad na sangkot sa droga ay lubhang nakakabahala. Hindi lamang ito ay malinaw na paglabag sa konstitusyon at sa iba't ibang batas ng bansa, kung hindi malinaw din na naglalagay sa malalim na pagdududa sa kanyang personal na integridad at kakayahan o moral capacity upang patuloy na magsilbi bilang pangalawang Pangulo ng Republika. Kaya naniniwala ako na dapat lamang panagutin siya at titisin sa pamamagitan ng impeachment. Bahagi ng nabanggit na yaman ni Sara Duterte ay maliwanag na makikita na galing sa payouts ng kilalang drug lord na si Sammy Uy Grabe. na pumapasok sa kanyang bank accounts at inilihim niya sa kanyang salin mulang 2007 hanggang 2013 at sa taong 2016. Ang pagkabigo ni Sara Duterte na ideklara ang kanyang kabuang yaman ay sinaliksik at inireport nila Florin Simon at malumangahas ng Philippine Center for Investigative Journalism, PCIJ, sa kanilang ulat na may pamagat Duterte, Sara, Paulo, Mark Big Spikes in Wealth, Cash while in public office na nailathala noong ika-4 ng Abril 2019 na siyang kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex P. Alinsunod sa mga nabanggit na mahalagang impormasyon, isa ako sa mga nagreklamo at nagsampa ng isang verified complaint laban kay Sara Duterte sa Office of the Ombudsman noong ika-21 ng Enero 2026 dahil sa kanyang malinaw na pagkakasangkot sa money laundering at pagkakaroon ng ill-gotten wealth, hindi maipaliwanag at natatagong yaman o suhol na nagkakahalaga ng daang-daang milyong piso na maliwanag na hayagang paglabag sa saligang batas at sa mga umiiral na batas. Ang kopya ng verified complaint na may petsang ika-21 ng Enero 2026 ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex Q. Sa kabuuan, sa aking pananaw, lumalabas na lahat ng ito ang mga sumusunod. Una, si Sara Duterte ay kasangkot sa korupsyon noong unang pumasok pa lang siya sa gobyerno. Pangalawa, Grabe, no? si Sara Duterte ay may mga tagong yaman na nakuha niya sa mga illegal na paraan. Pangatlo, si Sara Duterte ay hindi nagdedeklara ng kanyang tunay na yaman sa kanyang salin. Pang-apat, sina Sara Duterte at ang mga malalapit na miyembro ng kanyang pamilya na sina Rodrigo Duterte, Pulong Duterte, Baste Duterte, Hanilet Abansenya at Kitty Duterte ay tumanggap ng daang-daang milyon na pera mula kay Sammy Uy na isang kilalang drug lord. Sa aking paniniwala, ang lahat ng ito ay pasok sa impeachable offenses na betrayal of public trust,
graft and Pasok na pasok corruption, talaga. other high crimes na nakasaad sa ating saligang batas. Ang sinumpaang salaysay na ito ay aking kusang loob na isinagawa ng walang naguudyok o panakot bilang patotoo sa lahat ng nabanggit at nakasulat dito bilang aking personal na testimonya sa impeachment hearing ng House Committee on Justice sa kasong impeachment laban kay Sara Duterte at para sa anumang legal na maaring paggamitan nito. Ito pong sinumpaang salaysay nito ay sinumpaan ko noong April 21, 2026 sa harap ng Notary Public. Salamat po, Mr. Chairman. Thank you, Senator Trillanes. Palok-palakan na.